Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Matatag Curriculum, Makabansa, Grade 1, Quarter 3, Week 1, Day 1. Ang ating aralin ngayong araw ay tungkol sa kahulugan at tungkulin ng pamilya. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin. Layunin. Una, natutukoy ang pangalan ng sariling paaralan. Pangalawa, nailalarawan ang sariling paaralan. Pangatlo, na ibibigay ang mga gawain sa loob ng paaralan. Magkaroon muna tayo ng maikling balik-aral. Tanong, ano-ano ang nakikita ninyo sa larawan ng paaralang ito? Sagot, sa larawan ay makikita ang paaralan, mga batang mag-aaral, watawat, mga puno, ulap at asul na kalangitan. Ang mga bata ay masayang papasok sa paaralan. Sa araw na ito ay tutukuyin natin ang pangalan ng ating paaralan. Ilalarawan ito at tutukuyin ang mga gawain sa loob nito. Mga bata, may ilang salita tayong pag-aaralan ngayon. Pakinggan ninyo at intindihin ang ibig sabihin ng bawat isa. Paaralan. Paaralan. Gusaling nakalaan sa formal na pagkatuto. Gawain. Gawain. Anumang pinagkakaabalahan, ginugugulan ng lakas o pinaglalaanan ng oras upang matapos. Tukuyin ang mga kilos o gawain na ipinapakita sa sumusunod na mga larawan. Pagpupugay sa watawat. Pagpupugay sa watawat. Pag-aaral o pagsusulat. Pag-aaral o pagsusulat. Paglalaro. Paglalaro. Paglilinis. Paglilinis. Pagtatanong at pakikinig. Pagtatanong at pakikinig. Pagkain at pag-inom sa oras ng recess. Pagkain at pag-inom sa oras ng recess. 1. Ano-ano ang mga ginagawa ng mag-aaral sa mga larawan? Sagot, ang mga mag-aaral ay nagpupugay sa watawat, nag-aaral, naglalaro, naglilinis, nagtatanong sa klase at kumakain. 2. Saan kaya ito ginagawa? Sagot, ginagawa ito sa loob at paligid ng paaralan. 3. Ginagawa ninyo rin ba ito sa loob ng paaralan? Sagot, opo, ginagawa rin namin ito araw-araw sa aming paaralan. 4. Ano ang pangalan ng ating paaralan? Sagot, ang pangalan ng ating paaralan ay ilagay ang pangalan ng paaralan ninyo. Ang paaralan ay institusyong pang-edukasyon na nagbibigay ng lugar para matuto ang mga mag-aaral sa gabay ng mga guro. Sa paaralan, natututo ang mag-aaral ng iba't ibang kaalaman at kasanayan na mahalaga sa kanilang pag-unlad at hinaharap. Tanong,
Ano ang masasabi mo sa ating paaralan? Maaring sagot, ang ating paaralan ay malinis, maayos at masayang puntahan. Dito tayo natututo at naglalaro kasama ng ating mga kaklase. 2. Ano ang ginagawa mo sa loob ng paaralan? Sagot, sa loob ng paaralan, ako ay nag-aaral, nakikinig sa guro, nagbabasa, nagsusulat at nakikilahok sa mga gawain. Mga bata, ngayon ay pag-usapan natin kung ano ang mga dapat at hindi dapat ginagawa sa paaralan. Halimbawa ng mga dapat gawain sa paaralan. Mag-aral. Mag-aral. Tumulong sa gurong panatilihing malinis ang silid-aralan. Tumulong sa Narito naman ang mga hindi dapat gawin sa paaralan. Sumigaw habang nakikipag-usap sa kaibigan. Sumigaw habang nakikipag-usap sa kaibigan. Magtulakan kapag nasa pila. Magtulakan kapag nasa pila. Matulog habang may klase. Matulog habang may klase. Tatayo ang mga mag-aaral kung ang larawan ay nagpapakita ng aksyon na ginagawa sa paaralan. Nag-aaral at nagbabasa ng aklat sa loob ng klase. Nag-aaral at nagbabasa ng aklat sa loob ng klase. Sumusulat sa kwaderno habang nakikinig sa guro. Sumusulat sa kwaderno habang nakikinig sa guro. Gumagawa ng takdang aralin. Gumagawa ng takdang aralin. Nagtatapon ng basura sa tamang lugar. Nagtatapon ng basura sa tamang lugar. Pumapasok sa paaralan. Pumapasok sa paaralan. Humihiram ng libro sa silid-aklatan. Humihiram ng libro sa silid-aklatan. Sagutan ang mga sumusunod. 1. Pangalan ng paaralan. Ang pangalan ng paaralan ko ay Matatag Elementary School. 2. Ilarawan ang pangalan. Narito ang halimbawang sagot. 1. Pangalan ng paaralan. Ang pangalan ng paaralan ko ay Matatag Elementary School. 2. Ilarawan ang paaralan. Ang aking paaralan ay malinis, maayos at masayang puntahan. 3. Gawain sa paaralan. Ako ay nag-aaral at nakikilahok sa mga gawain kapag nasa paaralan. Takdang aralin. Ano-ano ang mga mahahalagang kagamitan na makikita sa paaralan? Magbigay ng 4. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat! Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Matatag Curriculum, Makabansa, Grade 1, Quarter 3, Week 1, Day 2. Ang ating aralin ngayong araw ay tungkol sa
mga mahahalagang makikita sa paaralan. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin. Layunin. Una, naiisa-isa ang mga mahahalagang bagay na makikita sa paaralan. Pangalawa, naiguguhit ang isang mahalagang bagay na makikita sa paaralan. Ano-ano ang mga mahahalagang kagamitan na makikita sa paaralan? Magbigay ng 4. Papel at kwaderno, ginagamit sa pagsusulat at pag-aaral. Lapis, pangunahing gamit sa pagsusulat. Aklat, pinagkukunan ng kaalaman. Pisara at chalk or pentel pen, gamit ng guro sa pagtuturo. Sa araw na ito ay iisa-isahin natin ang mga mahahalagang gamit na makikita sa paaralan at guguhit kayo ng halimbawa ng mga ito. Mga bata, may ilang salita tayong pag-aaralan ngayon. Pakinggan nyo at intindihin ang ibig sabihin ng bawat isa. Pisara. Pisara. Ang bagay na kulay itim o berde na sinusulatan ng yeso at ginagamit sa paaralan. Tisa. Tisa. Puti o manilaw-nilaw na substance na karaniwang ginagamit sa pagsulat sa pisara. Aklat. Aklat. Anumang pasulat na teksto na nailathala sa limbagan o elektronikong anyo. Tukuyin ang mga kagamitan na tinutukoy sa bugtong. May muka, walang bibig. May kamay, walang bisig. Ano ito? Sagot, orasan. Orasan. May katawan, walang ulo. May mga paa, walang sapatos. Ano ito? Sagot, lamesa. Lamesa. May paa, ngunit hindi naglalakad. Pag ika'y tumayo, siya'y maiiwan. Sagot, upuan. Upuan. Bakas ay naiiwan, nakatayo kung kailangan. Sagot, lapis. Lapis. Mga tanong. 1. Ano-ano ang mga tinutukoy sa bugtong? Sagot, ang tinutukoy sa bugtong ay mga kagamitan sa paaralan. 2. Ano-ano ang mga ito? Sagot, orasan, lamesa, upuan, lapis. 3. Saan makikita ang mga kagamitang ito? Sagot, makikita ang mga ito sa loob ng paaralan at silid-aralan. 4. Meron ba kayong mga ganitong kagamitan? Sagot, opo, meron kami ng mga kagamitang ito. 5. Ano ang gamit ng mga ito? Sagot, ginagamit ito para sa pagsusulat, pagbabasa at pag-aaral.
Ang mga nabanggit sa bugtong ay mga mahahalagang kagamitan na ginagamit ng mga mag-aaral sa paaralan. Ito ay tumutulong upang matuto ang mga mag-aaral. Narito ang iba pang halimbawa ng mahahalagang kagamitan sa paaralan. Pisara, pisara. Computer, computer. Kagamitang pang-agham, microscope, microscope. Kwaderno at lapis, kwaderno at lapis. Tisa, tisa. Maglalaro tayo ng Pinoy Henyo. May isang kaklase na tatayo dito sa harap. May salita akong ipapakita na hindi niya makikita. Huhulaan niya ang salita sa pamamagitan ng pagtatanong. Kapag nagtanong siya, maaari lamang kayong sumagot ng oo, hindi, at pwede. Halimbawa ng mga tanong. Ito ba ay ginagamit sa pag-aaral? Ito ba ay inuuwi sa bahay? Malaki ba ito o maliit? Sa ating aralin, ano ang mga dapat mong gawin upang ingatan ang mga mahahalagang kagamitan sa loob ng paaralan? Sagot, ingatang gamitin, huwag sirain. Itabi ng maayos at laging panatilihing malinis ang mga kagamitan sa paaralan. Gumuhit ng 2 hanggang 3 mahahalagang bagay na makikita sa silid-aralan o paaralan na ginagamit sa pag-aaral. Maraming salamat sa panonood! Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat! Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Matatag Curriculum, Makabansa, Grade 1, Quarter 3, Week 1, Day 3. Ang ating aralin ngayong araw ay tungkol sa mga lugar o parte ng kinabibilangang paaralan. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin. Layunin. Natatalakay ang mga bahagi ng paaralan at nailalarawan ang kahalagahan ng bahagi ng paaralan. Saan kaya ito? Mga bata, narito ang ilang larawan ng mga lugar sa ating paaralan. Hulaan ninyo kung saang bahagi ng paaralan ito makikita. Unang larawan. Sagot, kama sa klinik. Kama sa klinik. Pangalawang larawan. Mga upuan sa silid-aralan. Mga upuan sa silid-aralan. Sa araw na ito ay tatalakayin natin ang mga bahagi ng paaralan at ang kahalagahan nito. Mga bata, may ilang salita tayong pag-aaralan ngayon. Pakinggan ninyo at intindihin ang ibig sabihin ng bawat isa. Silid-aralan. Silid-aralan. Silid sa isang paaralan na laan para sa pagdaraos ng mga klase. Kantina. Kantina.
lugar sa opisina, paaralan, kampo o anumang pagawaan na maaaring mabilhan ng pagkain, inumin at iba pa. Entablado. Entablado. Nakataas na bahagi ng isang pook na para sa pagdaraos ng mga palatuntunan, dula, talumpati at iba pang katulad. Taaniman. Taniman. Lupang mapagtatamnan ng halaman. Mga bata, gamit natin ngayon ang aklat na Ako at ang Aking Paaralan. Makinig kayong mabuti habang binabasa ko ito para sa inyo. Pagkatapos, tatanungin ko kayo tungkol sa mga napakinggan ninyo. Ako at ang Aking Paaralan. Ang paaralan ay itinuturing kong pangalawang tahanan. Sa paaralan, matututo tayong bumasa, sumulat at bumilang. Rito din malilinang ang ating talento at mga kakayahan. Ito ang paaralang Marcos Pimentel, ang aming paaralan. Ipinangalan ito kay Ginoong Marcos Pimentel na nagbigay ng lupa. May makikitang karatula sa harapang bahagi ng paaralan. Makikita sa karatula ang pangalan ng aming paaralan. Matatagpuan ito sa Barangay Masalong, Labo, Camarines Norte. Itinatag ito noong Hunyo 1946. Sa loob ng paaralan, may makikitang iba't ibang lugar. May mga silid-aralan, tanggapan ng punong guro at iba pa. Sa harapang bahagi ng paaralan, makikita ang gate. Malapit dito ang mapa ng aming paaralan. Makikita sa hilagang bahagi ng paaralan ang mga silid-aralan. Makikita sa loob nito ang mga upuan, mesa at pisara. Makikita sa kanlurang bahagi ng paaralan ang stage o entablado. Dito isinasagawa ang iba't ibang palatuntunan. Matatagpuan sa silangang bahagi ng paaralan ang tanggapan ng punong guro. Dito pinag-uusapan ang mga alituntunin na makakatulong sa mga mag-aaral. Ang kantina ay matatagpuan sa hilagang silangan ng paaralan. Dito bumibili ng pagkain ang mga guro at mag-aaral. Ang aming paaralan ay mayroon ding mga taniman. Makikita ito sa likurang bahagi ng mga silid-aralan. Makikita ang flagpole sa harapang bahagi ng tanggapan ng punong guro. Isinasagawa rito ang flag ceremony. Ito ang iba't ibang bahagi ng aming paaralan. Mga tanong. Una, ano ang pamagat ng kwento? Sagot, ang pamagat ng kwento ay Ako at ang Aking Paaralan. Pangalawa, saan naganap ang kwento? Ano ang pangalan ng paaralan? Sagot, ito ay naganap sa bayan ng Camarines Norte. Ang pangalan ng paaralan ay Paaralang Marcos Pimentel. Pangatlo, ano-ano ang makikita sa loob ng paaralan? Sagot, makikita sa loob ng paaralan ang mga silid-aralan, aklatan, palaruan, opisina ng guro at iba pang lugar na mahalaga para sa mga mag-aaral. Pang-apat, ano ang maaari mong gamitin upang madaling matukoy ang mga bahagi ng paaralan? Bakit ito mahalaga?
Sagot, maaari nating gamitin ang mapa ng paaralan o mga palatandaan upang madaling matukoy ang mga bahagi ng paaralan. Mahalaga ito upang hindi maligaw at malaman agad kung saan pupunta. Panglima, may pagkakatulad ba ang mga bahagi ng paaralan na nabanggit sa kwento sa mga bahagi ng ating paaralan? Ano-ano ito? Sagot, oo, may pagkakatulad. Tulad sa kwento, mayroon ding silid-aralan, aklatan, palaruan at opisina sa ating paaralan. Mga bata, ang mga nabanggit natin ay mahahalagang bahagi ng paaralan. Narito ang ilan sa mga ito: silid-aralan, aklatan, palaruan at opisina ng mga guro. Gate, gate. Entablado, entablado. Silid-aralan, silid-aralan. Kantina, kantina. Taniman, taniman. Talakayin at sagutin natin ang mga katanungan. 1. Ano ang nakikita at ginagawa sa silid-aralan? Sagot, sa silid-aralan makikita ang guro at mga kamag-aral. Dito tayo nag-aaral, nakikinig at nagsusulat. 2. Ano ang nakikita at ginagawa sa tanggapan ng punong guro? Sagot, sa tanggapan ng punong guro, makikita ang punong guro at mga guro. Dito sila nagtatrabaho at tumutulong sa mga mag-aaral. 3. Ano ang nakikita at ginagawa sa kantina? Sagot, sa kantina makikita ang mga pagkain at inumin. Dito tayo kumakain at bumibili ng merienda. 4. Ano ang nakikita at ginagawa sa gym, court, entablado? Sagot, sa gym, court o entablado, makikita ang maluwag na lugar para sa palaro at programa. Dito tayo naglalaro, nagsasanay at nagsasagawa ng mga pagtatanghal. Saang bahagi ng paaralan ang gusto mo? Ilarawan ang kahalagahan nito. Halimbawang sagot, gusto ko ang aklatan. Mahalaga ito dahil dito ako nakakabasa ng maraming libro at natututo ng bagong kaalaman. Mga bata, sagutin natin ang mga sumusunod na tanong. Ako ang gagabay sa inyo habang nagbabasa kayo. Basahin muna ng dahan-dahan ang tanong, saka ninyo ibigay ang inyong sagot. 1. Dito tayo nag-aaral ng ating mga aralin. Saan kaya ito? Sagot, sa silid-aralan. Silid-aralan. 2. Dito nakikipag-usap ang ating guro tungkol sa mga mahahalagang bagay na may kinalaman sa pag-aaral ng mga mag-aaral. Saan kaya ito? Sagot, sa tanggapan ng punong guro. Sa tanggapan ng punong guro. 3. Dito sa lugar na ito niluluto ang mga pagkain na binibili natin tuwing reses. Saan kaya ito? Sagot, sa kantina. Sa kantina. 4. Dito sa lugar na ito maaaring magtipon-tipon ang mga mag-aaral kung may programa sa paaralan. Saan kaya ito? Sagot, sa gym, court o entablado. Sa gym, court o entablado.
Takdang aralin. Magdala ng mga drawing material bukas tulad ng pangkulay, lapis, pambura, malinis na papel o drawing pad, oslo, bond paper, etc. Maraming salamat sa panonood! Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat! Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Matatag Curriculum, Makabansa, Grade 1, Quarter 3, Week 1, Day 4. Ang ating aralin ngayong araw ay tungkol sa pagguhit sa bahagi ng paaralan. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin. Layunin. Una, na iguguhit ang isang bahagi ng paaralan. Pangalawa, na ibabahagi ang karanasan sa paggawa ng bahagi ng paaralan na iginuhit. Mga bata, talakayin natin ngayon ang mga konseptong tinalakay natin noong nakaraang araw. Aalalahanin ninyo ang ating aralin at ibahagi ang mga natutunan ninyo. Silid-aralan. Silid sa isang paaralan na laan para sa pagdaraos ng klase. Kantina. Lugar sa opisina, paaralan, kampo o anumang pagawaan na maaaring mabilhan ng pagkain, inumin at iba pa. Entablado. Nakataas na bahagi ng isang pook na para sa pagdaraos ng mga palatuntunan, dula, talumpati at iba pang katulad. Taniman. Lupang mapagtatamnan ng halaman. Sa araw na ito ay guguhit kayo ng isang bahagi ng paaralan at magbabahagi ng inyong karanasan batay dito. Ano ang paborito mong bahagi ng ating paaralan at bakit? Isulat ang sagot ng mga mag-aaral at babasahin ito. Halimbawang sagot, ang paborito kong bahagi ng ating paaralan ay ang palaruan dahil dito ako nakakapaglaro at nakakapagpahinga kasama ang aking mga kaibigan. Mga bata, balikan natin ang mga larawan ng iba't ibang bahagi ng paaralan. Tignan ninyong mabuti at sabihin kung anong bahagi ito. Kama sa klinik. Kama sa klinik. Ano ang ipinapakita nito? Sagot, ito ay kama na ginagamit ng mga batang hindi maganda ang pakiramdam. Anong mga hugis ang makikita? Makikita ang parihaba sa kutsyon at unan at bilog o oblong sa plato ng unan. Mga upuan sa silid-aralan. Mga upuan sa silid-aralan. Ano ang ipinapakita nito? Sagot, ito ay mga upuan na ginagamit ng mga mag-aaral habang nag-aaral. Anong mga hugis ang makikita? Makikita ang parisukat at parihaba sa sandalan at upuan at bilog sa mga tornilyo o bakal na bahagi. Mga bata, ihanda ang papel, lapis, pambura at pangkulay. Pumili ng bahagi ng paaralan na iguguhit at gamitin ang iba't ibang uri ng linya
tulad ng tuwid, kurbado, pahilis, at paikot. Diretsong linya. Diretsong linya. Hugis bilog. Hugis bilog. Hugis parihaba. Hugis parihaba. Hugis parisukat. Hugis parisukat. Mga bata, gamitin ninyo ang oras na ito para iguhit ang napili ninyong bahagi ng paaralan. Aklat. Aklat. Mga bata, ipaskil ninyo ang inyong mga ginuhit na larawan sa palibot ng silid-aralan. Pagkatapos, iikot kayo upang tingnan at hangaan ang gawa ng inyong mga kaklase. Mga bata, pipili tayo ng ilang output mula sa inyong mga guhit. Ang bawat mag-aaral na mapipili ay magbabahagi sa klase kung anong bahagi ng paaralan ang kanyang iginuhit at ano ang kanyang naramdaman habang ginagawa ang drawing. Maraming salamat sa panonood! Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!